Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joffer. 30 years old na sa ngayon at isa akong kilalang adult content creator sa ibang pangalan. Isa rin akong escort at dating callboy. Dito ako nakatira ngayon sa San Juan kasama ang aking mga magulang na matatanda na at parehong may sakit. Si mama ay bedridden ngayon dahil sa stroke. Same with my father na hindi na rin makatayo at makalakad dahil din po sa stroke. Papadudot ako lang ang mag-isang nag-aalaga sa mga magulang kong nasa parehong 60 anyos na. Hindi ko naman maasahan ang 4 na nakakatanda kong kapatid sa pag-aalaga sa mga magulang ko. Sapagkat may sarili na silang pamilya. Kaya kahit na bunso ako, sa akin iniatas ang responsibilidad sa aking mga magulang. Sabi naman ng mga kuya at ate ko, kung nahihirapan na raw ako sa pag-aalaga kina mama at papa, ay dalhin ko na lang daw ito sa home for the aged. Pero hindi, Papa Dudut. Hindi ko kayang iwan ang mga magulang ko dahil mahal na mahal ko sila. Kaya bilang nag-iisang anak na nagkikare sa kanila ay ginawa ko ang lahat para maibigay ko ang kinakailangang pag-aalaga sa aking mga magulang. Nagtrabaho din ako para may pambili ako ng gamot para sa mga magulang ko. Sa kabilang banda ay habang wala ako ay binibilin ko sa aking pinsan na si Berto ang mga magulang ko. At binabayaran ko na lamang siya sa bawat araw ng pag-aalagang ibinibigay niya kina mama at kay papa. Hanggang sa isang araw ay may nagsuwestiyon sa akin na kung gusto ko raw kumita ng pera, ay ibenta ko ang aking laman sa mga bakla at mga matrona. Noong una, Papa Dudut, ay nag-alinlangan ako. Pero noong nakita ko ang sitwasyon ng aking mga magulang at yung realization na yung pagiging checker ko sa department store na pinagtatrabahuan ko ay hindi sapat para masustentuhan ang kanilang pangangailangan, kaya naman pumayag na ang aking sarili na maging isang callboy. Natatandaan ko taong 2014 yon. Tumambay ako sa eskolta 1:00 ng madaling araw. Nag-aabang ako sa isang madilim na kanto at naghahanap ng gimmick. Gimmick, booking, service. Isa lang ang ibig sabihin, pagbebenta ng laman. Noong gabi ko lang nalaman ang salitang ito, Papa Dudut. Ito kasi ang unang beses na naganap ako ng gimmick bago ang gabing yon. Walang-wala akong karanasan sa mga bakla. Naririnig ko lang yon sa mga katropa ko pero hindi ko talaga trip. Pero iba na ngayon. Hanggang sa natuloy ang booking. Sandali lang naman yon. Kaunting kababalaghan lang naman sa loob ng kotse ng kliyente ko. Pinaligaya ko siya sa abot ng aking makakaya hanggang sa makarating kami sa Rurok. Binigyan niya ako ng 500, unang customer, unang karanasan. May nakilala na din akong ibang callboy at marami sa kanila ay maangas. May ilang mabait, binigyan nila ako ng tip tungkol sa pagbebenta ng laman. May isa nga lang silang paalala na nagpakamot ng ulo ko. Sabi nila ay mag-ingat daw sa mga poging pulis. Ayaw naman nilang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin noon. Pulis, holdupper, lasing adik, delikado talagang gumala sa lugar na ito kapag gabi ayon sa mga kasama ko. Pero Papa Dudut, wala akong magagawa, kailangan. Nandito lamang ako dahil desperado na ako. Wala na akong ibang matatakbuhan para sa mga magulang ko. Hindi ko naman maasahan ang mga kapatid ko pagdating sa usaping pinansyal. Kasi mas priority nila
ang kanya-kanya nilang pamilya. Kaya kapit na lamang ako sa patalim. Samantala sabi nila ay sayang daw ako, gwapo pa naman daw ako at bata pa. Pwede daw akong mag-artista. Sabi nga ng marami, mas gwapo pa daw ako kesa kay Daniel Padilla. Kaso'y nasubukan ko na yung mga pa-extra-extra na yan sa mga pelikula o TV shows. Kaso'y bihira naman akong magkaroon ng racket at pag nandyan na, kakaperanggot lang ang kita. May cut pa ang mga agent. Samantala papadudot na alala ko, habulin ako ng mga babae sa amin, pati ng mga bakla. Doon ko naisip ang trabahong ito. Mabuti pa, pakinabangan ko na lamang ang itsura ko. Nasa gitna ako ng pag-iisip nang may narinig akong kaguluhan. "Magnanakaw!" sigaw ng isang babae. "Tigil, kundi ay magpapaputok ako." Ang kasunod noon ay isang boses naman ng lalaki. Nagsigawan at nagkagulo na sa paligid. May humahangos na lalaki, may dalang handbag. Nataranta ang mga tao at nagsitakbo din sila sa iba't ibang direksyon. Pati yung ibang mga callboy ay nagsipagtago din. Sa lito ko ay sumabay na ako ng takbo at doon nga ako nagkamali. Namalayan ko na lamang na dinamba ako ng 2 pulis saka ako pinusasan. Akala nila ako yung snatcher. Nakapuslit yung tunay na salarin. Sa presinto nakakulong ako sa loob ng isang maliit na kwarto. Nakaupo ako sa isang silya sa ilalim ng nakakasilaw na bumbilya. Nakapatong sa hita ko ang mga kamay ko at nakaposas. Kanina pa akong pinapaamin ng 2 pulis at syempre panay ang tanggi ko. Hindi kasi totoo. Mainit na ang ulo nila. Kanina ko pang nahulaan na ito yung sinasabi ng mga callboy na mga poging pulis. Hindi may tatangging may itsura sila. Matikas ang datingan nila sa uniforme nila, bata pang pareho. Yung isa ay moreno, malaki ang katawan, gwapo at matangkad. Akala mo ay model ang datingan. Romero ang pangalang nasa kanang dibdib niya. Yung isa naman ay mestizo, balbon, maamo ang mukha at maskulado. Deogracias naman ang apelyido. Kung titignan mo sila, parang hindi sila pulis. Akala mo ay mga artistang nakakostume dahil gaganap sila bilang pulis. Ganon po sila kapogi. Pero gaano naman ang gandang lalaki nila, ganon din naman ang sama ng ugali. Aminin mo na, matagal ka nang nangi-snatch sa Moraita, sigaw pa ni Romero. Hindi ako snatcher, sagot ko. Isa na namang sapak ang inabot ko. Nalasahan ko ang dugo mula sa labi ko at hindi ko na mabilang kung pang ilang sampal at suntok ang natanggap ko mula kanina pa. Alam ko na mali ito at hindi nila ako dapat tinotorture ng ganito. Wala naman akong mahinga ng tulong dahil kaming 3 lang ang nasa loob ng presinto. Anong ginagawa mo doon ng ganong oras? Mahinahon na tanong ni Deogracias. Nagko-callboy, bulong ko. Ano? Lakasan mo! Sigaw ng pulis na si Romero. Nagko-callboy, naiiyak kong sagot. Maniwala ako sa iyo. Ang sabihin mo nandun ka para mang-snatch. Hindi po totoo. Callboy ako. Naghihintay lang ako ng customer kaya nandun ako. Callboy ha? Nakangising sabi pa ni Romero. Nagtinginan sila at ngumiti. Parang nagkakaintindihan sila sa tinginang iyon. Callboy ka ba talaga? Hindi ako naniniwala. Opo. Kung ganon patunayan mo, sabi pa ni Deogracias. Po? Papaano po? Patunayan mong callboy ka. Napansin ko na lamang na nagsimulang magtanggal ng sinturon si Romero tapos ay binaba niya ang pantalon. Sabay na ang underwear. Hindi ko akalain na gagawin niyo ng isang pulis. Hinablot ako sa kwelyo ni Deogracias at tinulak sa harapan ni Romero. Napaluhod ako sa sahig sa lakas ng puwersa niya.
Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Gawin mo na, utos pa ni Romero. Po, nang mga sandaling yon ay naguguluhan ako. Pero nag-sink in din sa akin ang gusto nilang ipagawa sa akin. Ang weird lang kasi nasa loob kami ng isang kwarto sa loob ng police station. Nakaramdam ako ng tadyak sa tabi ng ulo ko. Natumba ako. Sinipa ko ni Deogracias ang lakas ng tama dahil nakaboots siya at nahilo ako. Sabi mo, callboy ka. Niloloko mo yata kami, sabi pa ni Romero. Hindi po. Totoo po na callboy po ako. Patunayan mo nga, galit na wika ni Romero sa akin. Nagalangan ako at sisipain na sana ako ulit ni Deogracias kaya bumangon na ako at lumuhod sa harapan ni Romero. Kung ito lang ang paraan para mapatunayang nagsasabi ako ng totoo ay gagawin ko na. Napilitan akong sumunod. Noong unay nasusuka pa ako sa ipinapagawa niya sa akin. Pero naramdaman ko na lamang ang isang hampas ni Romero sa aking ulo. Naisip ko na panindigan ko na ito. Pinilit ko ang isang nakakadiring gawain. Pero naalala ko na hindi ako matatawag na ganap na callboy kung hindi ko yon gagawin. Kaya naisip ko na hindi ko kayang sikmurain ang pagiging callboy. Pero nang mga sandaling yon ay kailangan kong mapasaya si Romero para hindi na ako saktan. Nakasalalay sa mga pulis na ito ang buhay ko. Habang ginagawa ko yon ay napansin kong naguhubo na rin si Deogracias. Ako naman, aniya. Nagulat ako at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Pinagawa rin niya sa akin ang nakakasukang ginawa ko sa kabaro niyang pulis. Bagamat umiiyak ay napilitan na rin po akong gawin yon kay Deogracias. Hindi nagtagal ay sunod-sunod ang pambababoy ang ginawa ni na Romero at Deogracias sa akin. Sa pilitan nila akong hinubaran. Nagpupumiglas naman ako pero sadyang malalakas ang dalawang lalaki. Sumigaw ako ng sumigaw noon pero nagtaka ako kasi kahit na anong ingay ko ay walang nakakarinig sa amin. Hanggang sa mapansin ko na lamang na soundproof pala ang buong kwartong pinagdalhan sa akin. Kumbinsido ka na nagsasabi ito ng totoo? Tanong pa ni Deogracias kay Romero. Hindi eh. Duda pa ako. Hindi magaling sumubo eh. Natatawang sagot pa ni Deogracias. E di subukan pa natin. Suwestyon pa ni Romero. Tinulak ako ni Deogracias hanggang sa mapahiga ako sa sahig. Tapos ay sabay silang nagtanggal ng uniforme hanggang hubotubad na sila. Kung hindi ko lang nararamdaman ang galit at sakit ay siguro'y hahanga ako sa dalawang ito. Siksik na siksik sa muscle ang mga katawan. Pati mga abs nila ay umuumbok. At dumating na nga ang pinakakinakatakutan ko. Pinosasan nila ako habang nakahilata ako sa sahig. Yung mga kamay ko ay nasa ibabaw ng ulo ko at nakaposas. Para hindi ako sumigaw, ay kinuha pa nila ang punit na t-shirt ko at sinaksak sa bunganga ko. Natakot na ako. Sumenya si Romero na simulan na niya. Napasigaw ako sa sakit nang maramdaman kong may pumasok sa katawan ko. Sa sobrang hapdi ay halos mawala na ako ng malay. Pero nagbanta si Romero na kapag nawalan ako ng malay ay sisiguraduhin nilang hindi na ako magigising. Kaya natakot na ako para sa akin. Kahit na matinding sakit ang ginagawa nilang pambababoy sa katawan ko, ay sinisigurado ko na hindi ako mawawala ng malay. Samantala matapos babuyin ni Deogracias ang katawan ko, ay lumapit si Romero at persahang hinawakan niya ang pisngi ko. Pawis na pawis ako noon at namimilipit sa sakit pero tiniis ko yon. Mukhang nag-i-enjoy ang bata natin ah, sarkastikong sabi pa ni Romero habang may hinahawakan siyang maselang parte ng aking katawan. Ako naman, dagdag pa niya. Nakita ko namang napailing si Deogracias. Halatang nabitin. Umugot siya at nang silipin ko ang maselang parte ng katawan niya ay balot ito ng dugo. Kinuha niya ang pantalong ko at ginamit itong pampunas.
Si Romero naman ang bumaboy sa pagkalalaki ko. Muli akong napasigaw noon sa sakit at nararamdaman kong umagos ang maraming dugo sa aking likuran. Hindi ba mauubusan ng dugo yan? Baka mamatayan dito ah. May pangambang wika ng manyak na pulis na kakatapos lang magparao sa akin. More blood the merrier. Sakali mamatay ang lalaking ito, edi itapon na lang natin sa ilog. Natatawang wika noon ni Romero. Sa puntong iyon ay napatingin ako sa kisame at iniisip ko na sakaling patayin nila ako at itapon sa ilog Pasig ay paano na ang mga magulang ko. Sino na ang mag-aalaga sa kanila? Sa puntong iyon ay parang gusto ko nang magsisi na pinasok ko ang pagiging callboy. Pero kung si Deogracias ay eto lang ang habol sa akin. Etong si Romero naman ay sadista. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang ipinasok ang batuta sa katawan ko. Napasigaw na ako sa sobrang sakit. Pero dahil may nakatakip sa bibig ko ay hindi ko naisigaw lahat. Pero nakagat ko ang labi ko at naramdaman kong dumugo yun. Dumilim na ang paningin ko. Ang akala ko ay mamamatay na ako. Grabe ang sakit. Nagpatuloy si Romero sa pambababoy sa katawan ko. Kahit na nawala na ako ng malay ay naramdaman ko pa rin ang sakit na dulot noon. Nang makaraos na si Romero ay isang malakas na sampal sa pisngi ang naramdaman ko na siyang ikinagising ko. Tinanggal din ni Romero ang laman ng bunganga ko at sinaksak niya doon ang dulo ng batuta. Linisin mo, utos niya sa akin. Magkahalong dugo at dumi na galing sa akin ang nakabalot sa batuta. Sinimulan ko ang pagdila hanggang masaid ko. Lasang-lasa ko ang lahat. Pagkatapos noon ay pinagtawanan ng dalawa ang sitwasyon ko. Ang luwag ko na raw. Naiyak na lamang ako. Nagbihis silang iniwan ako. Nakahiga lang ako sa malamig na sahig na hubot-hubad. Halos wala na akong malay dahil sa mga pangyayari. Nagkalat din ang dugo sa paligid ko at nakaposas pa rin ako sa rehas. Manhid na ang buong katawan ko at hindi ko na alam kung ilang oras ako sa pwestong yon. Sa mga oras na yon ay nag-iipon ang galit ko. Galit ako sa kanila. Galit din ako sa sarili ko dahil hindi ko sila kayang gantihan. Gusto ko na silang patayin. Gusto ko na ring mamatay. Nung nagsimula ng sumikat ang araw ay pinakawalan nila ako. Siguro ay para hindi malaman ng mga boss nila ang mga kabalastugang nangyari dito. Binantaan nila ako na kapag nagreklamo ay isa-salvage nila ako. Damay pa ang pamilya ko. Paika-ika ako naglakad pa uwi at gutay-gutay ang mga damit. Masakit ang buong katawan ko lalo na ang likuran ko. Basang-basa pa ito ng dugo. Magkahalong galit at takot ang naramdaman ko. Inisip ko na lamang ang mga magulang ko. Di bale, kahit papaano ay makakapag-uwi ako ng 500 para sa gamot ng kapatid ko. Kaso noong dukutin ko ang bulsa ko ay nanghina ang loob ko. Nawawala na yung 500 pesos. Ang mga walang hiya pati kita ko ay kinuha nila. Napaluhod na lamang ako sa tabi ng kalye. Doon ako humagulhol hanggang sa nakaramdam ako ng malakas na agos mula sa aking likuran. Pagkapa ko ay dugo na pala. Hanggang sa nahilo na ako at nagdilim ang paningin. Nagkamalay na lamang ako sa ospital at nadatnang ko ang mga kapatid ko na nag-aalala sa akin. Joffer, ano bang nangyari sa iyo? Sinong gumawa nito sa iyo? Tanong ni Kuya Jensen sa akin ang panganay kong kapatid. Pero hindi ako kumibo noon, Papa Dudut. Hindi ko sinabi sa kanila ang katotohanan. Kasi ayaw kong pati sila ay madamay. Napaiyak na lamang ako. At agad naman akong inalo ng mga kapatid ko. Samantala nalaman ko mula sa kanila na inoperahan pala ako. 4 na stitches daw ang ginawa sa maselang parte ng katawan ko lalo na sa likuran ko. Mukhang matatagalan din daw ako makarecover dahil sa mga sugat na natamo ko. Buti na lang at tila na konsensya naman ang mga kapatid ko, kaya habang nagpapagaling ako ay sila muna nag-alaga sa mga magulang namin.
Makalipas ang 3 buwan ay tuluyan na akong nakarecover. Pero hindi na ako nag-callboy at sa halip ay naging adult content creator na lamang ako. Taong 2015 yon at hindi pa uso ang mga platforms like OnlyFans. Pero may mga adult sites na available kung saan ay pwede kang mag-upload ng sarili mong mga videos. Noong una'y nahihiya pa akong i-reveal ang mukha ko. Pero na-realize ko na mas malaki ang kikitain ko kapag nilabas ko ang aking mukha. At yun na nga ang ginawa ko, and the rest is history. Sa ngayon ay kilala na ako sa outer world at nagkalat na rin sa Twitter, Telegram app at iba pang mga adult signs sa mga videos ko. Pinasok ko na rin ang pag-i-escort sa mga kilalang tao. Katunayan ay meron akong 2 closet na politicians ng Pilipinas na napagsilbihan ko na. Alam ko na kilala nyo sila kasi recently ay na-question ang kanilang gender at trending pa nga ang isa. Samantala hindi ko makakalimutan yung 2 pulis na bumaboy sa pagkatao ko. Pero recently ay nakarating sa akin ang balita na namatay daw si Dio Gracias sa isang raid. Habang nagkasalubong ang landas namin ni Romero sa isang mall neto lang June 16, 2025. Siyempre galit ang naramdaman ko noon pero kinontrol ko na lamang ang sarili ko. Kinumusta niya ako at nagulat ako kasi updated pala siya sa akin at isa raw siya sa mga subscriber ko sa OnlyFans. Sinabi rin niya sa akin na natanggal siya sa pagpupulis dahil sa sexual assault at nakulong ng 2 taon bago pinawalang sala. Nagwo-work na raw siya sa isang sindikato bilang hitman. Tapos ay inalok niya ako ng malaking pera para paligayahin ko raw siya. It turns out na matapos niya akong babuyin noon ay hindi raw niya ako makalimutan. At gusto raw niyang maranasan muli ang ligayang naranasan niya nung binaboy niya ang pagkatao ko. Siyempre tumanggi ako pero sinabi ko yon sa magandang paraan. Ngayon kasing nalaman ko na isa siyang hitman ay lalo akong natakot. Kasi baka balikan niya ako o ang pamilya ko. Kaya sinabi ko na lang na occupied ako at umalis ako kaagad. At pinanalangin ko sa Diyos na sana'y hindi na mag-cross pa ang landas namin ni Romero. Ayoko na. Makita ko pa lang ang mukha niya ay natotrauma na ako. Papadudot, ito ang aking istorya. Patuloy pa rin ako sa pagiging adult content creator at escort dahil buhay pa rin ang mga magulang ko at ako pa rin ang nag-aalaga sa kanila. Pero hindi ako nagsisisi o nagsasawa dahil mga magulang ko naman ang inaalagaan ko. At mahal na mahal ko sila. At kahit pa nga tapakan ng mga tao ang pagkatao ko, handa kong tiisin yon. Maging provider lamang ako sa mga pangangailangan ni na mama at papa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Joffer. Nakakalungkot ang sinapit ni Joffer sa kamay ng mga taong inaasahan natin para maging tagapagtanggol ng mga naaapi at naagrabyado. Pero kabaliktaran ang kanilang nagawa. Hindi naman lahat ng mga pulis ay katulad ni na Romero at Dio Gracias dahil marami pa rin po ang mga matitino at tapat sa kanilang serbisyo. Pero sana ay hindi na mangyari sa ibang mga nangyari at naranasan ni Joffer sa kamay ng mga alagad ng batas. Samantala sa hirap ng buhay ngayon, marami po sa ating mga kababayan ang kumakapit na sa patalim. May mga pumapasok sa pagnanakaw, pagbebenta ng ilegal na droga at yung iba naman ay ibinebenta ang sariling katawan para lamang kumita ng malaki. Huwag po natin gawing kasangkapan ng kahirapan para sirain ang pagkatao natin. Palagi ninyong tatandaan na sa pag-ibig sa atin ng Diyos, bawat problema ay may kaakibat na solusyon. Huwag mong hayaang tapakan ng iba ang pagkatao mo para lamang sa pera. Pahalagahan mo ang iyong dignidad. Dahil yan ay bigay o blessing sa iyo ng Diyos. At para kay Joffer, dalangin ko na sana balang araw ay makawala ka sa hanap buhay na ito. Suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-share
ng ating content. Huwag kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.